Tanong ko po kay Miss Trixie po. Sa dami po ng personalidad na pinagsabpina po sa muling paglilitis sa Lunes, kailan po kaya matatapos ang impeachment? I wish I knew. Actually, I wish I knew. But based on what the defense says and what the prosecution has also been very clear about is that ang depensa parang ang hinihingiling nila is about 5 days. Tapos ang prosecution ganun po din. So if it's 10 days, not counting syempre pag nagtanong pa yung mga jurors natin. So yun yung medyo monkey wrench in the whole thing. Yun yung we cannot count the number of times. So technically it should be 10 days unless magpresenta pa ang depensa ng sur-rebuttal nila dun sa ibabanggitin uli ng prosecution, in which case, pwede pa tayong magdagdag ng another 5 days to that. Okay, maraming salamat, Attorney Trixie. Meron pa tayong katanungan mula kay Bea Bianca Cañete ng Miriam College. Bea? Good afternoon po. Ang tanong ko po ay para kay Attorney JJ. Gusto ko lang po malaman kung maaari po ba tumangging sumagot sa katanungan si CJ Corona sa prosecution at senador kung sakali pong humarap talaga siya sa paglilitis. Alam mo, ang pagtatanong kasi yung mga sagot sa mga tanong ng korte, usually dapat lahat sagutin mo. Pero may tinatawag tayong right against self-incrimination kung sa tingin niya ay hindi naman makatutulong sa kanyang kaso o depensa yung kanyang mga isasagot, maaaring hindi na niya naman ito sagutin. Okay, maraming salamat, Attorney JJ. At mapalad po tayo at nakarating at kasama natin ngayong hapon na ito, Elder Statesman, Attorney, former Senator, Senator Sagisag. Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po naman. Masaya po ba kayo sa turn of events nitong mga nakaraang 2 araw na impeachment trial, Senator? Well, only in the sense that finally, dahil nagpakending-kending ang defense, kung testify o hindi, sabi ni Apin Cuevas, no. Sabi ng iba, kaya nababasa natin, meron daw internal debate. But finally, testify yata o sinubpina si Ombudsman Chit Carpio, the decision has been made for him to testify. Makakalinaw yan dahil, like I said last time, yung position nila like Churchill, a riddle wrapped in a mystery inside an enigma. Pero ito, malalaman natin dahil how will he perform? Baka kamukha ni Nixon noong 1952. Tremendous yung checkers speech niya. Talaga napaluha ang sambayan ng Amerika. Tignan natin kung yun ang magiging epekto kay Richard Nixon yun. O baka naman ang lumabas, ay talagang tricky dick pala itong Rene Corona. So, abangan. Nabanggit na rin yung historical, ano? Ano tanong natin kay Professor Xiao. Professor Xiao, sa puntong ito, siyempre involved yung pamilya ni Chief Justice Corona, involved yung anak, involved yung nanay, lalo na po nung testigo pa nito, nagbasagidote, mukhang naghalo-halo na talaga yung issues dito. Sa tingin mo, how will emotions, or how will it play a role dito sa magiging pagdinig kung sakasakali talagang tumistigo? Sinabi ni Ma'am kanina na sa akin, no, privately, no, na lahat yung sinabi ko kanina na nag-speech sa history na talagang inabangan yung kanilang mga defense speeches, no, si Ninoy, si Hitler, even Rizal, no, lahat yung guilty eh. So, actually, baka sa kung tutusin, sabi nga, legally, hindi naman talaga siya wise. At naging martir, ano? Kasi, naging martir pa, Chief Justice siya eh. Pero, kung titignan mo, emotions, na pag-usapan mo emotions, this is probably not for legality eh, but this is for history. Na kung sakali, kung ma-convict man o ma-acquit si Chief Justice Corona, yung nasabi niya yung piece niya in public na in such a way na dahil yun yung defense speech mo, manunood ang buong bansa dyan. Siguro tatalunin niya lahat ng telenovela. Dahil ako manunood din ako nun. At manunood lahat ng kakilala ko. Dahil exciting nga, no? So, parang, emotional yan, pero sana maging yung focus natin. No, mag-focus natin doon sa talagang kaso kasi yun nga nagkahalo-halo na yung sa akin nga sa LN lang okay na eh, dapat
pwedeng i-focus na doon. Pero dahil nga nagkasama-sama na at nasama na yung pamilya, pakinggan din natin yon. But we must not let our focus, wag mawala yung focus natin. Hindi pwedeng patunayan ni Chief Justice Corona sa speech na yun na less guilty lang siya. Diba? Pwede kasi na it's either guilty ka or not guilty. Diba? Not less guilty. Matatandaan natin, Mark, na nakausap natin yung isa sa mga senator judges tungkol dun sa reaksyon niya dito nga sa pagtestigo ni Chief Justice Corona. At sinasabi niya na sana ay matuloy ito. Ibig sabihin, ang kanyang explanation ay pwede pa rin mag-back out ang punong mahistrado. At tanungin natin si Attorney JJ, totoo bang pwedeng mag-back out? At nung magagawa ng mga senator judges kung sakaling maganap itong ganitong senaryo? Una-una, walang sabina na ibinigay kay Chief Justice. Kusang loob siyang nag-offer na siya raw ay tetestigo. Ngayon, kung magbago ang kanyang isip, wala namang makapipilit sa kanya. Dahil una-una nga sa palagay ko, pwede namang hindi na siya tumestigo. Maaari ito sapagkat sinasabi nga niya, marami naman siyang mga dokumento na makapagpapatunay sa kanyang mga depensa. So, kung ano't ano man ang mangyari, hindi siya maaaring pilitin na ituloy niya yung ipinangako niya or wag na siyang tumuloy. Nobody can force him. Attorney Trixie, tulungan mo nga kaming, or bigay mo yung iyong interpretasyon dun sa sinabi ni Attorney Judd Roy. Dahil ang nabanggit ni Attorney Judd Roy, may kondisyon nito. Sinasabi ni Attorney Judd Roy, pasupinan natin yung mga taong nag-akusa ng 10 million na naghain ng complaint sa ombudsman at sasagutin ni Chief Justice. Ang sitwasyon po ba ay kung merong totoong kaso, tsaka sasagutin, tsaka pupunta, o talagang definite na napupunta? Ang nakikita ko dito, they're trying to hit two birds with one stone. Malakas yung clamor para tumestigo ang akusado. Tapos merong pang 10 million na sinasabi dyan sa labas. Tapos merong pang investigasyon na ongoing ang ombudsman. So in this case, without the Chief Justice having to go and answer doon sa ombudsman, kasi nga hindi naman siya required eh. Hindi siya pwedeng i-compel ng ombudsman pumunta doon. So, masasagot niya, upo siya, tapos ikukulong nila yung issue to the 10 million. Kung ikulong nila dun sa direct examination only to that 10 million, yun yung condition eh. Kung pasubpina yung ombudsman at yung mga private complainants ukol dun sa 10 million, iuupo nila yung akusado and malamang ang caveat doon is ukol dun sa 10 million. So pwedeng ikulong dun sa issue lang na yon. Kung yun lang ang itatanong sa direct examination, ang cross-examination ng prosecution makukulong din dun on matters opened only during direct unless reasonably related. So, nasa sa galing na ng prosecution natin yan kung paano nila bubuksan yung other issues. Pero kung ako yun, medyo dangerous nga. But, it's a calculated risk eh. Pwede nilang ikulong yung issue, tapos at the same time, may presenta nila yung akusado. Pwede na nilang sabihin, hindi kami natatakot ipresenta yan. Pero ililimit nila. So, for me, calculated risk, it's still a risk. Pero, medyo na-hedge nila ng konti. Maari daw, at according to Attorney Trixie, na ikulong nga itong pagtatanong sa direct examination tungkol sa $10 million account. Pero dun sa experience ninyo, si Attorney Cynthia, di pa po marami rin na mga nalalabas na mga kasagutan itong mga senator judges mismo pag sila yung nagtatanong? Pwede po ba talagang makulong dito sa issue ng $10 million accounts lang? Well, actually, for one, insofar as the prosecutors are concerned, both the public and the private prosecutors, we are limited to those matters which were discussed on direct or on cross-examination. The procedural rules would still apply to us. However, we do not really have any control as to what the senator judges would say. Especially, we have to consider, hindi lahat ng mga senator judges abogado. So that if we notice, yung mga pumapasok dyan sa mga rules na yan, yung mga abogado mismo. Pero yung mga hindi abogado, dyan nang gagaling yung mga, siguro mga tanong ng ordinaryong tao sa kanila, na pinatatanong din sa kanila, kaya ganun din. Now, I'd like to talk about yung limiting the matters to be discussed on direct or cross. By our experience right now, insofar as the request for the subpoena for the ombudsman is concerned, we did see that there is an attempt to limit those matters which she would testify upon. And this would really be on the 10 million. So, yung sinasabi ni Attorney Trixie na baka ilimit lang on that matter, we have seen that already.
And precisely while the prosecution is preparing for these matters, siyempre yung mga kadikit na mga issues, pinaghahandaan na rin namin. Para naman hindi na kami masabihan that we are not ready for this. Despite the fact that this is not our issue or we never brought this out, we are still preparing ourselves for it. Attorney Bong, ito nga, mukhang darating na si Chief Justice, sabi ni Attorney Trixie, pwedeng limitahan doon lamang. Pero sa tingin mo, ano kayang magiging epekto kung nandoon na si Chief Justice, merong iba tong katanungan sa kanya, either prosecution o mga senador, at either he refuses to answer o mag-o-object ang kanyang mga abogado. Anong nakikita mong posibilidad? Ako, hindi naman siguro, let's say, if I may use the word, hindi naman siguro tatanga-tanga yung mga lawyers niya, di ba? Na hindi naman sila, they did not do that move or make that move without any reason. Palagay ko ang isang reason doon, the way I see it, para mapatunayan na illegally obtained evidence yung mga pinagsasabi sa tungkol sa mga complaint, yung mga pinagsasabi ng complaint sa complaint nila with the ombudsman. So, sa akin siguro they just the defense will try to tie this up with the inadmissibility of the dollar account. Pero Attorney Bong, dahil ang complaint na yon final sa ombudsman hindi naman ito prinisenta ng prosecution dito sa impeachment trial. Bakit pilit nilang i-drag into the impeachment trial itong issue na ito kung pwede naman niyang sagutin sa isang sulat lang, sa isang liham lang dun sa ombudsman? Natatakot ba siya dun sa proseso sa ombudsman? Palagay ko hindi. Kasi, sigurado si Chief Justice na it's either wala talagang dollar account or hindi totoo yung sinasabi ng complainants. Maybe that's the reason why he's treating this as para sa akin, no, yung parang sinasabi ni Chief Justice dito, there's no dollar account or hindi 10 million yung balanse ko dyan, so I must just meet this head on para mapasinungalingan na once and for all yung mga pinagko-complain ng mga complainants sa ombudsman. And at the same time, malalaman din siguro yung how this bank accounts were obtained. Malalaman din, palagay ko malalaman doon kung illegally obtained or anong source ng mga dollar account. Kaya sabi nga ni Attorney Cynthia, nakita na namin yung dollar account. So parang lumalabas sa prosecution na may nakita silang dollar account. So kung paano nila nakuha yon, that's another question. So kasi sabi nga ni Senator Sagisag the last time na nag-attend kami dito, wala naman talagang secrecy sa Pilipinas Tanungin natin si Senador Sagisag. Ito nga isang malaking katanungan sa isipan ng marami, no? At kayo po isang magaling na abogado. Sa tingin niyo po ba, bakit gustong sagutin ng punong mahistrado sa Senado, sa impeachment trial, itong charge sa kanya sa ombudsman tungkol doon sa $10 million accounts? Ambot. Ewan ko. Dahil walang alam si Chet Carpio din Wala ding alam yung nagko-complain. In other words, even anonymous complaints are entertained by the ombudsman. Pag may tumawag anonymously na may nakabaong bangkay doon sa bakuran ni Secretary so-and-so, she has a duty to act on it. Pero personally, wala siyang alam doon. Kaya dito, like I said, talagang nalilito rin ako sa strategy ng defense dahil wala naman sila makukuha dito sa mga pinasubpina nila Normally, you only subpoena people who have knowledge. At